800 taon bago si Kristo, may isang lungsod na nagpanginig sa mga hari sa pagkarinig pa lamang ng pangalan nito. Isang metropolis na napakalawak kaya't tumatagal ng 3 araw upang tawirin ito ng lakad. Isang kabisera na napakamapangyarihan kaya't pinamahalaan nito ang kilalang mundo sa pamamagitan ng kamay na bakal. Isang sibilisasyon na napakasama kaya't ginawa nitong sining ang kalupitan at relihiyon ang pagnanasa. Ang pangalan nito ay umaalingaw-ngaw na parang hatol ng kamatayan sa mga pasilyo ng sinaunang kasaysayan. Nive. At doon mismo ipinadala ng Diyos ang isang lalaking walang armas upang mangaral ng pagsisisi. Bago magpatuloy sa video, gusto mo bang palakasin ang iyong buhay panalangin at makatulong pa sa paglago ng aming channel? Naghanda ako ng material na may higit sa 50 espesyal na panalangin upang gabayan ka. I-click ang link sa description at tulungan ang aming proyekto na ipakalat ang salita ni Kristo. Ang Niv ay hindi lamang malaki. Ito ang kabisera ng pinakakinatatakutang imperyo noong sinaunang panahon. Ang Imperyo Asryo ay kumokontrol sa isang teritoryo na umaabot mula sa Egipto hanggang sa mga bundok ng Persya, mula sa Mediteraneo hanggang sa Golfo Persico. At sa sentro ng nerbiyos ng imperyong ito ng terorismo, tumitibok ang isang lungsod na ginawang patakaran ng estado ang karahasan at doktrinang panrelihiyon ang kasiyahan. Tatawagin ito ng propetang Naum na madugong lungsod. Hindi ito nagkataon lamang. Ang mga relief na inukit sa mga palasyong Asryo, na marami sa mga ito ay nananatili hanggang ngayon at makikita sa Museo Britannico sa Londres, ay nagpapakita ng mga eksenang magpapalingon sa sinumang modernong tao. Mga bilanggo na nakatuhog sa mga tulos, buhay pa, na ang mga kamay at paa ay pinutol na. Mga piramide ng mga pinutol na ulo na itinayo sa harap ng mga nasakop na lungsod. Mga lalaking binabalatan ng buhay habang ang mga eskribang Asryo ay metodikal na binibilang ang mga bangkay. Mga batang sinunog bilang alay. Mga buntis na babae na ang mga sinapupunan ay winarak. Mga dilang binunot. Mga matang tinusok. Mga taingang pinutol. At lahat ng ito ay hindi nakakahiyang sikreto ng mga Asryo. Ito ay opisyal na propaganda. Ang Haring Asurnasirpal na namuno sa pagitan ng 883 at 850 bago si Kristo, ay nag-iwan ng nakasulat sa kanyang sariling mga monumento ng mga sumusunod na salita. Binalatan ko ang maraming maharlika na nagrebelde laban sa akin, at inilatag ko ang kanilang mga balat sa ibabaw ng mga tumpok ng bangkay. Ang ilan ay itinuho ko sa mga tulos sa harap ng kanilang mga lungsod. Ang isa pang talaan ng hari ay naglalarawan kung paano pinilit ang mga bilanggo na gilingin ang mga buto ng kanilang sariling mga magulang habang suot ang mga pinutol na ulo ng kanilang mga kapatid na nakasabit sa kanilang mga leeg. Ang Haring Senakeribe ay nagmalaki na ang kanyang mga kabayo ay tumatawid sa mga ilog ng dugo na napakalalim kaya't umaabot ito sa dibdib ng mga hayop. Inilarawan niya ang pagbunot sa mga bayag ng kanyang mga kaaway na parang mga buto ng pipino sa tag-init. Ito ay hindi paminsan-minsang kalupitan ng digmaan. Ito ay sistematikong terorismo. Natuklasan ng mga Asryo ang isang bagay na susubukang gayahin ng mga susunod na imperyo. Ang takot ay mas mura kaysa sa mga permanenteng hukbo. Kung ang reputasyon ng ganap na kalupitan ay nauuna sa iyong mga tropa, maraming lungsod ang susuko bago pa man maitira ang unang palaso. Kaya ang mga Asryo ay hindi lamang nagsagawa ng mga kalupitan. Idinokumento nila ang mga ito. Inukit nila sa bato. Ipinakita sa kanilang mga palasyo. Nagpadala sila ng mga mensahero upang sabihin sa mga kalapit na bayan ang eksaktong nangyayari sa sinumang lumalaban. Ngunit ang Niv ay hindi lamang isang makina ng digmaan. Ito rin ay sentro ng isang relihiyon na magpapakitang gilas sa sinumang banal na Hebreo. Sa puso ng lungsod ay itinayo ang templo ni Ishtar, ang diyosa na sinasamba ng mga taga-Niv higit sa lahat. Si Ishtar ay isang diyos ng mga nakakabagabag na kontradiksyon. Diyosa ng pag-ibig at digmaan ng sabay. Ng pagkamayabong at pagkasira. Ng sexualidad at kamatayan. Siya ay kinakatawan kung minsan bilang isang mapanuksong babae, sa ibang pagkakataon bilang isang balbasadong mandirigma. Ang sadyang kalabuan na ito ay sumasalamin sa pananaw ng mundo ng mga Asryo, walang paghihiwalay sa pagitan ng sagrado at bastos, sa pagitan ng kaligayahan at karahasan, sa pagitan ng templo at ng bahay-aliwan. Ang pagsamba kay Ishtar ay nagsasangkot ng mga gawi na magpapunit sa mga damit ng sinumang banal na Israelita sa takot.
Ang mga babaeng pari na nakatalaga sa diyosa ay lumalahok sa mga ritual na sexual bilang isang paraan ng pagsamba. Ang Griegong istoryador na si Herodoto, na nagsulat ilang siglo ang nakalipas, ay nagulat na ang bawat babaeng Babilnika ay obligadong pumunta, kahit isang beses sa kanyang buhay, sa templo ni Ishtar at ialay ang kanyang katawan sa isang estranghero bilang isang gawa ng debosyong panrelihiyon. Bagamat pinagtatalunan ng mga modernong istoryador ang eksaktong detalye ng mga gawain ito, kinukumpirma ng mga tekstwal at arkeolohikal na ebidensya na ang ritual na sexualidad ay isang mahalagang bahagi ng pagsamba sa mga diyosa ng Mesopotamia. Ang mga sinaunang himno na nakatuon kay Ishtar ay hayagang nagdiriwang sa prostitusyong kulto. Ang mga babaeng naglilingkod sa templo ay hindi itinuturing na marginal o hamak. Sa kabaligtaran, sila ay tinitingnan bilang mga tagapamagitan sa pagitan ng banal at ng tao, mga daluyan kung saan ang enerhiya ng pagkamayabong ng diyosa ay dumadaloy sa lupa at sa mga tao. Maaari silang magmana ng mga ari-arian, magsagawa ng negosyo at gumamit ng impluensyang pampulitika. Sa Neve ang pagnanasa ay hindi kasalanan. Ito ay sakramento. Bukod dito, ang kulto ni Ishtar ay umakit sa mga taong lumalabag sa itinakdang mga pamantayan ng kasarian. Ang mga pari na kilala bilang gala, na nag-aampon ng mga katangiang pambabae, ay naglilingkod sa mga templo na umaawit ng mga panaghoy sa mga dialektong karaniwang nakalaan para sa pananalita ng mga babae. Inihahambing ng ilang iskolar ang mga individual na ito sa mga hijras ng kontemporaryong dia. Sa isang himnong akdiko, si Ishtar ay inilarawan bilang may kapangyarihang gawing babae ang mga lalaki. Ang templo ng diyosa ay isang puwang kung saan ang mga hangganan sa pagitan ng panlalaki at pambabae, sa pagitan ng sagrado at erotiko, sa pagitan ng kaayusan at kaguluhan ay sadyang tinutunaw. Ngunit ang kasamaan ng Neve ay lumampas pa sa mga templo. Ang mga palasyo ng hari ay mga gusali na may halos hindi maunawa ang proporsyon. Ang Palsyo Semreval ni Sennacherib ay may sukat na humigit kumulang 180 metro por 170 metro. Naglalaman ito ng hindi bababa sa 80 silid, at kung ang lahat ng mga relief na inukit sa mga dingding nito ay ilalagay sa isang tuwid na linya, aabot ito ng halos 3 kilometro. Ang mga relief na ito ay hindi lamang nagpapakita ng mga eksena ng digmaan. Ipinapakita nito ang mga kasiyahan ng hari. Mga malalagong hardin na dinidilig ng isang sistema ng mga aqueduct na nagdadala ng tubig mula sa higit 60 kilometro ang layo. Mga piging kung saan ang pagkain at alak ay dumadaloy ng walang katapusan. Mga pangangaso ng leon kung saan ipinapakita ng monarko ang kanyang pagkalalaki sa pamamagitan ng pagtusok sa mga mababangis na hayop gamit ang mga sibat habang nagpapalakpakan ang mga nasa korte. Naniniwala ang ilang iskolar na ang tanyag na Jardin Suspensos, na tradisyonal na iniugnay sa Babilnya, ay sa katunayan ay matatagpuan sa Neve na itinayo ni Sennacherib. Mga artipisyal na terrace na natatakpan ng mga kakaibang halaman, mababangong puno na dinala mula sa malalayong lupain, mga bulaklak ng lahat ng kulay na dinidilig ng mga mapanlikhang sistemang hidroliko. Isang artipisyal na bundok ng kasiyahan sa gitna ng disyerto ng Mesopotamia. Isang dendagawa ng kapangyarihan ng tao. Ang aklatan ni Assurbanipal, apo ni Sennacherib, ay naglalaman ng higit sa 30,000 mga tablang cuneiforme. Ito ang pinakamalaking koleksyon ng kaalaman sa sinaunang mundo. Mga teksto tungkol sa astronomiya, matematika, medisina, panitikan, mahika, panghuhula. Ang mga Asryo ay hindi mga ignoranteng barbaro. Sila ay sopistikado, edukado, pino sa kanilang mga kasiyahan gaya ng sa kanilang mga kalupitan. At marahil ito ang nagpadagdag pa sa pagiging nakakabagabag nito. Ito ang lugar kung saan iniutos ng Diyos na pumunta si Jonas. Ang tekstong biblikal ay matipid sa mga salita, ngunit mapanira sa mga implikasyon. Bumangon ka, pumunta ka sa malaking lungsod ng Neve at sumigaw laban dito, sapagkat ang kasamaan nito ay umabot na sa akin. Jonas 1:2. Ang kasamaan. Sa Hebreo, ang salita ay raa, na maaaring mga hulugang kasamaan, masama, kalamidad, sakuna. Ang kasamaan ng Neve ay umakyat na parang isang mabahong amoy hanggang sa langit. Hindi na ito maaaring baliwalain ng Diyos. Alam ni Jonas ang eksaktong kahulugan ng tawag na ito. Hindi siya isang ignoranteng tao. Siya ay isang kinikilalang propeta sa Israel, na binanggit sa 2:14 bilang nagpropesya ng pagpapalawak ng teritoryo sa ilalim ni Haring Jeroboam. Alam ni Jonas ang mga balitang dumarating mula sa silangan.
Alam niya ang ginagawa ng mga Asryo sa mga taong kanilang sinakop. Alam niya na ang buong tribu ng Israel ay na-deport na ni Tiglath-Pileser. Alam niya na ang mga babaeng Israelita ay hinalay, na ang mga batang Israelita ay minasakar, na ang mga lalaking Israelita ay itinuho ng buhay ng mga hukbo ng Niv. At ngayon gusto ng Diyos na pumunta siya upang mangaral sa mga halimaw na ito. Ilagay ang iyong sarili sa kalagayan ni Jonas sa isang sandali. Isipin na ikaw ay isang Judyo noong ika-8 siglo bago si Kristo. Ang iyong mga ninuno ay nagkwento tungkol sa eksodo mula sa Egipto, tungkol sa kung paano pinalaya ng Diyos ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin. Ang iyong buong pagkakakilanlan ay binuo sa ideya na ang Israel ang piniling bayan, hiwalay sa mga bansa, banal para sa Panginoon. At pagkatapos ay dumarating ang mga balita mula sa hilaga. Ang mga Asryo ay dumarating. At kasama nila ang mga ulat ng katatakutan na tila galing sa mga bangungot. Ang buong nayon ay nalipol. Ang mga populasyon ay kinaladkad patungo sa pagpapatapon. Ang lupang pangako ay nilalamon ng paunti-unti ng imperyo ng terorismo. Sa pagitan ng 734 at 722 bago si Kristo, ganap na sasakupin ng mga Asryo ang kaharian ng hilaga ng Israel. Magde-deport sila ng higit sa 27,000 Israelita, ayon sa sariling mga talaan ng mga Asryo. Ang 10 tribu sa hilaga ay maglalaho sa kasaysayan, at magiging tanyag na nawawalang mga tribu ng Israel. Inilarawan ng propetang Oseas ang nangyari, ang Samaria ay wawasakin sapagkat ito ay nagrebelde laban sa kanyang Diyos. Sila ay mahuhulog sa espada, ang kanilang maliliit na anak ay pagluluray-lurayin, at ang kanilang mga buntis na babae ay bibiyakin. Oseas 13:16. Malamang na nakakita si Jonas ng mga refugee na dumarating mula sa hilaga. Narinig niya ang kanilang mga ulat ng direkta. Marahil ay personal niyang kilala ang mga taong nawala ng buong pamilya dahil sa kalupitan ng mga Asryo. At ngayon ay sinasabi sa kanya ng Diyos, pumunta ka sa kabisera ng mga mamatay taong ito at mangaral sa kanila. Ang reaksyon ni Jonas ay mauunawaan mula sa pananaw ng tao. Tumakas siya. Sumakay siya ng barko sa Jope patungong Tarsis, malamang sa baybay ng Espanha, ang pinakamalayong punto ng kilalang mundo sa kabilang direksyon ng Niv. Kung ang Niv ay nasa silangan, si Jonas ay pupunta sa dulong kanluran. Kung gusto ng Diyos na pumunta siya ng humigit kumulang 800 kilometro ang layo sa isang direksyon, si Jonas ay maglalayag ng libu-libong kilometro sa kabila. Ngunit ang pagtakas ni Jonas ay hindi lamang kaduwagan. Ang ika-4 na kabanata ng aklat ay nagbubunyag ng isang bagay na mas nakakabagabag tungkol sa kanyang mga motibasyon. Matapos na sa wakas ay sumunod si Jonas, matapos niyang tawirin ang 3 araw na paglalakad sa mga kalye ng Niv na nagpapahayag ng 40 araw pa at ang Niv ay wawasakin, may nangyaring hindi pa kailanman nasaksihan ng sinumang propetang Israelita. Ang buong lungsod ay nagsisi. Mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit, ang lahat ay nagsuot ng damit na sako. Maging ang mga hayop ay nag-ayuno. Ang hari mismo ay bumaba sa kanyang trono, hinubad ang kanyang mga maharlikang kasuotan, nagtakip ng abo at nag-utos ng pambansang pag-aayuno. At ang Diyos, nang makita ang tapat na pagsisisi, ay nagpasya na huwag nang wasakin ang lungsod. Ang reaksyon ni Jonas sa pagbabagong ito ay sumasabog. Ito ay lubhang ikinagalit ni Jonas, at siya ay nagalit. Jonas 4:1. Ang pandiwang Hebreo na ginamit dito, tsara, ay nagpapahiwatig ng isang nagniningas na galit, isang init na kumukonsumo. Si Jonas ay nagniningas sa galit. At pagkatapos ay inihayag niya ang nasa kanyang puso mula pa sa simula, Panginoon. Hindi ba ito ang sinabi ko noong nasa sarili pa akong lupain? Kaya nga nagmadali akong tumakas patungong Tarsis, sapagkat alam ko na ikaw ay Diyos na mapagbigay at mapagmalasakit, mabagal sa pagkagalit at dakila sa pag-ibig, at nagsisisi ka sa masama. Jonas 4:2. Basahin muli ang mga salitang ito. Alam ni Jonas ang mga katangian ng Diyos sa teolohiya. Alam niya na ang Panginoon ay mahabagin. At iyon mismo ang problema. Hindi tumakas si Jonas dahil natatakot siyang tanggihan sa Niv. Hindi siya tumakas dahil natatakot siyang mabigo. Tumakas siya dahil natatakot siyang magtagumpay. Alam niya na kung mangangaral siya, ang mga taga-Niv ay maaaring magsisi. At kung magsisi sila, patatawarin sila ng Diyos. At ayaw ni Jonas na sila ay patawarin. Gusto niyang sila ay wasakin.
Ngayon, Panginoon, kunin mo ang aking buhay, sapagkat mas mabuti para sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. Jonas 4:3. Sa unang pagkakataon sa Biblia, ang isang propeta ay humiling na mamatay hindi dahil siya ay inuusig, hindi dahil siya ay pagod na sa ministeryo, hindi dahil siya ay nabigo sa kanyang misyon, kundi dahil ang kanyang misyon ay naging masyadong matagumpay. Mas pinili ni Jonas ang kamatayan kaysa mabuhay sa isang mundong ang mga Asryo ay pinatawad. Sukatin ang nangyayari dito. Isang tao ng Diyos, isang tinawag na propeta, isang taong personal na nakaranas ng makapiling na pagliligtas sa loob ng tiyan ng malaking isda, ay lubhang kinakain ng puot kaya ninais niyang mamatay. Ang parehong tao na nanalangin para sa kaligtasan noong siya ay lumulubog sa dagat ay nanalangin ngayon para sa kamatayan dahil ang kanyang mga kaaway ay naligtas. Nagtanong ang Diyos ng isang simpleng tanong, tama bang magalit ka ng ganyan? Jonas 4:4. Hindi sumagot si Jonas. Walang posibleng sagot na makakapagbigay katwiran sa kanya. Sa halip, lumabas siya ng lungsod, nagtayo ng isang kubo sa silangang bahagi kung saan maaari niyang pagmasdan ang Ninev at umupo na naghihintay. Naghihintay para sa ano? Marahil ay nag-aalaga pa rin ng isang lihim na pag-asa na ang pagsisisi ng mga taga-Ninev ay hindi tunay, na sila ay babalik sa kanilang mga dating gawi, na ang Diyos ay magbababa pa rin ng apoy mula sa langit sa kasuklam-suklam na lungsod na iyon. At pagkatapos ay naghanda ang Diyos ng isang visual na aral. Pinatubo niya ang isang halaman na nagbigay ng lilim kay Jonas, na nagpoprotekta sa kanya mula sa nakakapasong araw ng disyerto ng Mesopotamia. Si Jonas ay labis na nagpasalamat para sa halaman. Kinabukasan, naghanda ang Diyos ng isang uod na umatake sa halaman, at ito ay nalanta. Isang nakakapasong hanging silangan ang humihip, ang araw ay pinarusahan ang ulo ni Jonas, at muli niyang ninais na mamatay. Mas mabuti para sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. Jonas 4:8. Nagtanong muli ang Diyos, tama bang magalit ka ng ganyan dahil sa halaman? At sumagot si Jonas, na may kapangahasan na magiging katawa-tawa kung hindi ito trahedya. Tama lang na magalit ako hanggang sa kamatayan. Jonas 4:9. At pagkatapos ay dumating ang mga huling salita ng aklat, ang mga salita ng Diyos na nananatiling nakasabit sa hangin bilang isang walang hanggang hamon. Ikaw ay may malasakit sa halaman na hindi mo pinaghirapan at hindi mo pinatubo, na sa loob ng isang gabi ay sumibol at sa loob ng isang gabi ay nalanta. At hindi ba ako magkakaroon ng malasakit sa malaking lungsod ng Ninev, kung saan mayroong higit sa 120,000 tao, na hindi marunong kumilala sa pagitan ng kanilang kanang kamay at ng kanilang kaliwang kamay, at marami ring mga hayop. Jonas 4:10-11. 120,000 tao na hindi marunong kumilala sa pagitan ng kanan at kaliwa. Karamihan sa mga iskolar ay nauunawaan ito bilang isang pagtukoy sa maliliit na bata na magpapahiwatig ng kabuuang populasyon na marahil 600,000 tao. Isang buong lungsod ng mga tao. Nilikha sa wangis ng Diyos, gaano man kadungis ang wangis na yon. Mga taong, sa paningin ng Diyos, ay parang mga nawawalang bata na hindi makilala ang mabuti sa masama dahil wala silang ibang nakilala kundi ang sistema ng kalupitan at idolatriya kung saan sila isinilang. Ang aklat ni Jonas ay nagtatapos ng ganito, nang walang resolusyon. Hindi natin alam kung sa wakas ay naintindihan ni Jonas ang aral. Hindi natin alam kung ang kanyang puso ay nabago. Ang teksto ay nag-iwan sa atin ng tanong ng Diyos na umaalingaw sa ating sariling mga tainga, at ikaw. Kanino ka may malasakit? Ngunit marahil ang pinaka-nakakabagabag sa buong kwentong ito ay ang nangyari pagkatapos. Ang Ninev ay nagsisi. Tunay, kahit man lang sa isang henerasyon. Ngunit ang pagsisisi ay hindi nagtagal. Nakalimutan ng mga anak ang mga luha ng kanilang mga magulang. Ang mga apo ay bumalik sa mga dating gawi. Sa loob ng ilang dekada, ang mga Asryo ay muling nananakop, nagpapatapon, nagtutuhog, nagbabalat. Noong 722 bago si Kristo, humigit kumulang 40 taon matapos ang pangangaral ni Jonas, ganap na winasak ng mga Asryo ang kaharian ng hilaga ng Israel. Ang 10 tribu ay naglaho. Ang mga kinatatakutan sa propesya ni Oseas ay nagkatotoo. At pagkatapos, noong 612 bago si Kristo, isang koalisyon ng mga Babilonyos at Medos ang kumugkob sa Ninev. Pagkatapos ng isang brutal na pagkubkob, ang lungsod na nagpahintakot sa mundo ay nasakop. Bahay sa bahay, kalye sa kalye, sumulong ang mga mananakop.
Ang mga arkeologo ay nakatagpo ng mga kalansay na hindi nalibing sa buong lungsod, ebidensya ng huling massacre. Ang Palcio Semreval ay ninakawan at sinunog. Ang mga jardin suspensos ay winasak. Ang mga templo ni Ishtar ay giniba. Sa loob ng ilang henerasyon, ang eksaktong lokasyon ng Niv ay nalimutan. Ang pinakamalaking lungsod ng sinaunang mundo ay naging isang tumpok ng mga guho na tinatawag lamang ng mga lokal na naninirahan na ang burol. Ang Griegong pilosopo na si Xenophonte ay dumaan sa mga guho nito nang hindi nalalaman kung ano ang mga ito noon. Ganito mismo ang inihula ng propetang Naum, ang Niv ay parang isang pool na ang tubig ay tumatakas. Hinto! Hinto, sigaw nila ngunit walang lumingon. Nakawin ang pilak. Nakawin ang ginto. Walang katapusan ang mga kayamanan, isang kasaganaan ng lahat ng mahahalagang bagay. Ito ay wasak, devastated, disyerto. Mga pusong natutunaw, mga tuhod na nanginginig, pagdurusa sa lahat ng balakang, lahat ng mukha ay namumutla na 2, 8 tandang bawas 1-0. Nagpropesya si Sophonias, at iunat niya ang kanyang kamay laban sa hilaga, at wawasakin ang Asria, at gagawin ang Niv na isang kapahamakan, lupang tuyo na parang disyerto, Sophonias 2:13. Ang mga hula ay natupad ng may nakakamanghang katumpakan. Ang lungsod na nagpanginig sa mundo ay ganap na nabura kaya't sa loob ng higit 2,000 taon ay pinagtalunan ng mga iskolar kung ito ba ay talagang umiiral o isa lamang alamat. Noong ika-19 na siglo lamang, nang ang mga arkeologong Briton at Pranses ay nagsimulang maghukay sa mga burol ng Kouyunjik at Nebi Yunus, ang mga kayamanan at kakilakilabot na bagay ng Niv ay muling natuklasan. At pagkatapos ay lumitaw ang hindi maiiwasang tanong, ano ang layunin ng pansamantalang pagsisisi ng Niv? Kung ang lungsod ay nauwi rin sa pagkawasak, kung bumalik ito sa kanyang mga dating gawi, kung ang kasaysayan ay nagtapos sa apoy at guho, bakit nagpadala ang Diyos kay Jonas? Bakit magbibigay ng 40 taon ng biyaya sa isang bayang sasayangin lamang ang biyayang iyon? Ang sagot marahil ay wala sa Niv kundi kay Jonas. At hindi lamang kay Jonas kundi sa ating lahat. Ang aklat ni Jonas ay hindi pangunahing tungkol sa pagbabagong loob ng Niv. Ito ay tungkol sa pagbabagong loob na dapat sanang nangyari sa puso ng propeta. Ito ay isang brutal na paglalantad ng pagiging relihiyoso na kilala ang Diyos sa teolohiya, ngunit hindi nakikibahagi sa kanyang puso. Maaaring bigkasin ni Jonas ang mga banal na katangian, mapagbigay, mapagmalasakit, mabagal sa pagkagalit, dakila sa pag-ibig. Ngunit ayaw niyang ang mga katangiang ito ay ilapat sa kanyang mga kaaway. Mayroong isang mapanganib na ugali sa bawat relihiyosong tao. Ang ugali na maniwala na ang biyaya ng Diyos ay isang kapos na mapagkukunan na dapat maingat na rasyonahin, nakalaan lamang para sa mga karapat-dapat. Ang ugali na gawing tribong eksklusibismo ang banal na pagpili. Ang ugali na ipagdiwang ang awa na ating natanggap habang naghihinanakit sa awa na inaalok sa iba. Si Jonas ang salamin kung saan nakikita natin ang ating sariling mukha. Gagamitin ni Jesus ang kwento ni Jonas sa mga paraan na ikagugulat ng kanyang mga kapanahon. Ang mga tao ng Niv ay babangon sa paghuhukom kasama ang henerasyong ito at hahatulan ito sapagkat sila ay nagsisi sa pangangaral ni Jonas. At narito ang isang mas dakila kaysa kay Jonas, Matthew 12:41. Isipin ang epekto ng mga salitang ito sa mga tainga ng mga Pariseo at Eskriba noong unang siglo. Ang mga paganong sumasamba sa idolo, sumasamba kay Ishtar, nagsasagawa ng mga hindi masabing kalupitan, ay magsisilbing mga saksi ng pag-uusig laban sa Israel sa araw ng paghuhukom. Sapagkat nang marinig nila ang salita ng Diyos, sila ay nagsisi. Habang ang Israel, sa kabila ng lahat ng mga pribilehiyo nito, ay tumanggi sa pagsisisi. Ang tanda ni Jonas, sabi ni Jesus, ay ibibigay sa henerasyong iyon. Kung paanong si Jonas ay gumugol ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng malaking isda, ang anak ng tao ay gugugol ng 3 araw at 3 gabi sa puso ng lupa. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo ang magiging tiyak na pangangaral sa mundo. At ang mga tatanggi sa tawag na ito ay hahatulan sa pamamagitan ng patotoo ng mga taga-Niv na nagsisi sa mas kaunti pa. Ngunit mayroon pang mas malalim na layer sa kwento ni Jonas na umaalingaw sa paglipas ng mga siglo. Si Jonas ay, sa isang kahulugan, isang antikristo. Kung saan sinabi ni Kristo, huwag ang aking kalooban, kundi ang iyo, iginiit ni Jonas ang kanyang sariling kalooban hanggang sa ninais niyang mamatay. Kung saan tumangi si Kristo sa ibabaw ng Jerusalem,
dahil hindi nito kinilala ang panahon ng pagbisita sa kanya, si Jonas ay nagalit dahil kinilala ng Nive. Kung saan nanalangin si Kristo para sa kanyang mga tagapagpahirap habang nakabitin sa krus, si Jonas ay umupo na naghihintay ng apoy mula sa langit sa kanyang mga kaaway na nagsisisi. At gayunpaman, sa mahiwagang paraan, si Jonas ay tumuturo din kay Kristo. Ang nag-aatubiling propeta na bumaba sa kailaliman ng dagat at naibalik pagkatapos ng 3 araw ay naglalarawan sa isang bababa sa kailaliman ng kamatayan at muling babangon na nagdadala ng kaligtasan para sa mga hentil. Ang mensaheng ayaw dalhin ni Jonas, kusang loob na dinala ni Kristo. Ang awa na tinanggihan ni Jonas na palawigin, pinalawig ni Kristo hanggang sa huling hininga. Ngayon, ang mga guho ng Nive ay matatagpuan sa labas ng lungsod ng Mosul, sa hilaga ng Irake. Ang parehong lugar na 28 siglo na ang nakalilipas ay ang kabisera ng mundo ay naging entablado ng mga bagong kalupitan ng sakupin ng Estado Islamiko ang rehiyon sa pagitan ng 2014 at 2017. Winasak ng mga militante ang mga bahagi ng sinaunang pader, pinasabog ang mga monumental na pintuan, ninakawan ang mga milenyong artifact. Ang Museo de Mosul ay winasak. Ang mga estatwang Asryo na nanatili ng libu-libong taon ay dinurog ng martilyo sa harap ng mga kamera. Ang karahasan ay patuloy na bumibisita sa lupain na yon. Ang siklo ng kalupitan na pinaperpekto ng mga Asryo ay umiikot pa rin. At ang tanong ng Diyos kay Jonas ay nananatiling nakasabit sa ating lahat, hindi ba ako magkakaroon ng malasakit? Ang pagnanasa ng Nive ay hindi lamang sexual. Ito ay pagnanasa sa kapangyarihan, sa dominasyon, sa walang katapusang akumulasyon ng kayamanan sa gastos ng iba. Ito ay pagnanasa ng isang imperyo na ipinagkamali ang kadakilaan sa kalupitan at ang kasaganaan sa pagsasamantala. Ito ay pagnanasa na ginagawang bagay ang mga tao, maging para sa kasiyahan, maging para sa torture. At ang pagnanasang ito ay hindi namatay kasama ng Nive. Binago lamang nito ang address. Bawat sibilisasyon na nakakalimot na mayroong Diyos sa itaas ng mga Diyos ng kapangyarihan, ng kasiyahan at ng kita, ay hindi maiiwasang lumalakad patungo sa sarili nitong panloob na Nive. Bawat pusong nagdiriwang ng sariling kaligtasan, habang nagnanais ng kapahamakan ng kanyang mga kaaway ay inuulit ang kasalanan ni Jonas. Bawat relihiyosong sistema na namamahagi ng biyaya na parang ito ay pribadong pag-aari ng ilang mga pinili ay nagtataksil sa Diyos na nagpapasikat ng araw sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid. Nais ni Jonas ang sarili niyang kamatayan dahil hindi niya matiis na mabuhay sa isang universo kung saan ang Diyos ay mas mahabagin kaysa sa inaakala niyang dapat maging ang Diyos. Ito marahil ang pinakamalaki sa lahat ng mga kasalanan, ang nais na maging mas matuwid kaysa sa katarungan, mas banal kaysa sa kabanalan, mas malupit kaysa sa isang hindi nagnanais ng kamatayan ng masama, kundi ang magbalik loob ang masama at mabuhay. Ang mga madidilim na lihim ng Nive ay hindi namatay kasama ng Nive. Ang mga ito ay nakabaon sa bawat puso ng tao. Ang kakayahan para sa kalkuladong kalupitan. Ang kasanayan sa paggawa sa ibang tao bilang kasangkapan para sa ating sariling mga layunin. Ang ugali na itayo ang ating mga palasyo sa ibabaw ng mga buto ng mga natalo. Ang pagiging relihiyoso na nagsisilbi sa ating sariling mga interes habang tinatawag ang pangalan ng mga Diyos, anumang Diyos, na nagbibigay katwiran sa ating mga pagnanasa. At sa gitna ng lahat ng kadilimang ito, isang lalaki ang ipinadala upang ipahayag ang isang mensahe na siya mismo ay kinasusuklaman. At ang mensaheng iyon ay gumana. Kahit man lang sa ilang sandali. Kahit man lang sa isang henerasyon. Kahit man lang sapat upang ipakita na maging ang pinakamatigas na puso ay maaaring mabasag ng salita ng Diyos. Wala na ang Nive. Ang mga pader nito ay mga tumpok ng basura. Ang mga palasyo nito ay mga guho kung saan ang mga arkeologo ay naghuhukay ng mga fragment ng isang sinaunang terorismo. Ang mga templo ni Ishtar ay alabok. Ang mga jardin suspensos ay akademikong espekulasyon. Ang imperyo na nagpanginig sa mundo ay isa na lamang talababa sa mga libro ng kasaysayan. Ngunit ang Diyos na nagpadala kay Jonas ay naghahari pa rin. Ang Diyos na nagtanong, hindi ba ako magkakaroon ng malasakit, ay nagtatanong pa rin. Ang paanyaya sa pagsisisi ay bukas pa rin. At ang tanong ay nananatili, sa harap ng banal na awa na pinalawig sa mga hindi karapat-dapat, sa mga higit na nagkasala, sa mga higit na nanakit sa atin, ano ang ating gagawin? Nagdiriwang ba tayo kasama ang mga anghel na nagagalak para sa isang makasalanang nagsisisi?
O nakaupo tayo sa labas ng lungsod, nagtatayo ng ating mga kubo ng sama ng loob, at nagnanais ng kamatayan dahil hindi natin matiis ang pagkabukas palad ng Diyos. Hindi kailanman sumagot si Jonas. Ang aklat ay nagtatapos sa katahimikan. Marahil dahil ang sagot ay hindi kay Jonas dapat manggaling. Ito ay nasa bawat isa sa atin. Sa bawat henerasyon. Sa bawat sandali kung saan tayo ay kinakaharap ng nakakagulat na posibilidad na mahal ng Diyos ang ating mga kaaway gaya ng pagmamahal niya sa atin. Sa huli, ang mga madidilim na lihim ng Neve ay naghayag ng pinakamadilim na lihim sa lahat, ang naninirahan sa puso ng isang propeta na mas pinipiling mamatay kaysa makitang pinatawad ang kanyang mga kaaway. At ang sikretong ito ay hindi lamang kay Jonas. Ito ang sikretong dala nating lahat. Ang anino na dapat liwanagan ng biyaya. Ang huling kuta ng pagmamataas ng tao na tanging ang banal na pag-ibig lamang ang makakasakop. Bumagsak ang Neve. Namatay si Jonas. Ngunit ang tanong ng Diyos ay umaalinggaw sa mga milenyo, naghihintay ng sagot. At marahil ito ang pinakadakilang awa sa lahat, na ang tanong ay patuloy na itinatanong, na ang paanyaya ay nananatiling bukas, na kahit matapos ang lahat ng pagnanasa at lahat ng